Okay, remembrance. Musta po kayo? Sabi ng iba, bilisan mo kasi gutom na kami. Tingnan natin. Sinong gutom na? Taas yung mga kamay. Yan. Sige. Sinong hindi pa gutom? No. Sabi ng iba dyan, tahimik lang. Ang kulit mo. Okay. May inantok. Lahat. Pag uwi nyo, lahat ng antok nyo mawala yan. Lahat ng lungkot nyo mawala yan. Bakit? After ko mag-talk dito, ang iba nakalabas na lang, tumatawa pa rin. Bakit? Ganito talaga ang buhay ko dito. Mahilig magpatawa. Kaya makita mo sa video, no? Sa video ko, pag nasa labas ka ng bansa, pag i-search mo, no? Tingnan mo, June, or July, ano ngayon? 11. Pag hinanap mo, yung July 11, doon sa YouTube channel, no? Nakaagapay si ACTV, makita mo yung mukha mo doon. Lahat ng problema mo, maalaala mo. Nung nasa Pidos ka pa lang, sobrang hirap ng dinanas mo. Pagod, gutom, antok. Na ngayon, nung nakaramdam ka naman ng hirap doon sa labas sa bansa, kasi akala mo okay kapag dating doon, yung pala may problema rin. Hindi naman lahat ng umaalis ay nagtagumpay. Nung tiningnan mo ang mukha mo doon sa YouTube channel, talagang kahit anong problema mo, mawawala na. Bakit? Nandoon ka eh. Nakangiti. Tawa lang ng tawa. Kaya pagdating sa part ko, walang nakasimangot. Lahat nakangiti. Di ba? Ayan. Sige nga. Okay, ang pangalan ko pala. Gusto nyo malaman ang pangalan ko? Okay. By the way, Mrs. Sam Carbo, sa tagapagsalita ng MIPA OFW man hanggang sa Saturday. Nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, bakit kayo nandito? Nandito kami dahil sa napakaraming mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Yan. Sabi ng iba, parang narinig ko na yan. Okay. Ngayon, sabi ng iba, ano kaya to? Show ba to o lecture? Huwag kayong maglala. Magtatanong lang ako sa inyo mamaya ng ilang katanungan pagkatapos uwi na tayo. Di ba? Dati kasi, 1.5 hour nagtutok ako. Nung may sahod pa ako. Nung wala pang lockdown. Pero ngayon, wala naman ang akong sahod. Bakit pahirapan ko ang sarili ko? No? 30 minutes na lang ako nagtutok ngayon dito. Bakit? Wala naman akong sahod eh. Di ba? Ikaw ma'am, pag may trabaho ka, wala namang sahod. Mag-overtime ka ba? Hindi. Ay kung halimbawa, ako ang magpapa-overtime sa'yo. Papayag ka? Okay. Ngayon ganito. Tuloy-tuloy tayo. Okay. Sino pa lang may mga anak na maliliit? Yung 5 to 10 years old. Mayroon? Yan. 5 to 10 years old. Yan. So, okay. Sinong walang mga anak? Taas yung mga kamay. Wala ka pang anak, ma'am. Pero may asawa ka na. Wala din. Okay. Paalaala lang po. Bago ko makalimutan, bago ko ipagpatuloy, paalala lang po. Sa may mga anak na 5 to 10 years old, paalala lang po. Habang nandito kayo, i-text nyo na. Sabihin nyo sa asawa nyo, ingatan yung anak nyo. Bakit? Hindi, totoo to. Public service muna tayo. Ang dami ngayon, nawawalang mga bata. Nagbalikan na naman. Sa panahon ng Duterte, wala naman dati yan eh. Di ba? Ngayon, nagbabalikan na naman. Sa Tansa, Cavite, halos araw-araw mayroong nawawalang bata. Ang dami kasing ginagawang tulay. No? Ingat po kayo ha. Concern lang ako. Baka sunod na araw, ilalabas ko yan sa YouTube channel ko. Kaya dapat, ingat po kayo. Sa may mga anak. Kamag-anak mo man, pamangkin mo man, i-remind nyo, mag-ingat, huwag palaruin sa tapat ng bahay. No? Hindi naman kailangan talaga maglaro sa labas ng bahay. Dapat sa loob na lang, lalo na kung sa tabi ka ng kalsada. Ingat ha. Maraming mga van ngayon na dumadaan. Akala pa daan-daan, pinag-aaralan lahat yung galaw ng mga bata. Pag natimpuhan yung anak nyo, kawawa po. You know? 10 years old, tapos talagang mahal na mahal mo. Tapos gano'n ang nangyari. Kaya pamangkin ko, hindi ko na pinapalabas eh. Sa loob ka lang ng bahay, di balik. No? Kaya mong gusto maglaro diyan sa gitna ng kalsada.
No, kahit wala namang, nandiyan ang mga magulang, pinapalaro sa labas. Ingatan niyo po sila, ha? Kasi aalis kayo, magtrabaho sa labas ng bansa. Okay? Hindi kayo alis para maghanap ng problema. Okay? So, ang pangalan ko, yan lang po. Mr. Sam Carbajosa ng Amipa Pidos. Monday hanggang Saturday, nandito rin po kami. Sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Thank you. 15. Sino mga first-timers? Taas yung mga kamay. 16. Sabi ng iba, ang bilis niya magbilang. Opo. Actually, hindi na ako nagbibilang. Tulad ng sinabi ko, bakit pahirapan ko pang sarili ko? Wala na akong sweldo magbilang, di ba? Okay. Sir, bakit na nagtanong? Gusto ko lang malaman. No? Kung ilan. Mas marami. Anong mas marami? Ex-abroad o first-timers? First-timers. Sino ex-abroad na umabot na 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Wala. 15 years. Meron. 10 years. Meron. Kayo ma'am, 10 years? Ha? Apo? 6 years. Ang tanong ko, 10 years pa lang. Oh, darating tayo dyan. 10 years. May 8 years. Meron. 5 years. 5 years. Si ma'am, 6 years. Ma'am, 9 years. Tinanong ko, 5 years na. Okay, ma'am. 9 years, si sir, 10 years? 5 years. Kita mo? Ngayon lang kayo tumaas. Naunahan pa kayo ni ma'am. 5 years, 9 years. Ma'am, hindi na ako. Magtanong pa, hindi na. Nung magpidos kayo noon, saan kayo nagpidos, sir, mga ma'am? Sa Kakampi. Okay. Ikaw, ma'am, saan? Hindi mo na maalala. Kayo, ma'am, saan? Okay. Ngayon, ma'am, sir, nung nagpidos kayo noon, nakita niyo ba ako doon? Wala. Hindi niyo ako nakikita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. Di ba? Oh. Nakita niyo lang ako. Dahil nandito kayo ngayon. Okay? Yan. Sa mga ex-abroad, magtatanong lang. Ex-abroad, masarap po ba buhay OFW? Hindi. Sigaw. Masarap o hindi? Ang isagot nyo sa akin, masarap lang or hindi. Hindi yung masarap na hindi. Oh, masarap o hindi? Hindi, pero no choice. Yan ang sabihin mo, ma'am. Ma'am, ex-abroad ka rin. Nakailang taon ka sa labas ng bansa? 6 years. Kanina nagtanong ako, bakit hindi ka sumagot? Walang 6 years, sir. Kanina may 5 years na nga eh. Oh, 5 Ma'am, years. sa loob ng 5 years, kamusta naman? O 6 years? Ganun pa rin, sir. Ganon. May naging karanasan ka ba doon? Karanasan doon? Hindi pa ko tapos. Karanasan. Good experience at saka bad experience. Bad experience, Myron. Yung amo ko po dati, matapang. Ano klaseng tapang? Kaldero, lumilipad. Lumilipad. May pakpak. Guys, Pinapalipad ng amo. ang amo niya, ibang klase. May kaldero na lumilipad. Okay. Bakit? Household ka dati, ma'am? Dati po. O, ngayon ano ka na? Cleaner. Cleaner ka na. Kaya hindi na ako bumalik. Hindi ka na bumalik kasi takot ka na. Okay. Hindi ka naman sinasaktan. Hindi ka man nakaranas ng yung ina-attempt ka na kung anong gagawin. Yung pangre-rape. Wala naman. Kasi ayaw naman talaga siguro sa'yo. Tsaka walang Pero lalaki. maniniwala ba kayo na sa mga buhay OFWs, mayroong ganun kadalasan? Ina-attempt na ripin or gahasain. Nangyayari, tama? Hindi lang sa babae, pati sa lalaki. Nangyayari? Nangyayari. Guys, sa mga kalalakihan, doble ingat. Hindi lang sa babae, pati sa lalaki. No? Kaya ang pagiging buhay OFW dapat magiging aware ka anytime. Kaya ako nandito ngayon, just in case of emergency. Sir, bakit ano mayroon? Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Nakulong at tinatulan ng kamatayan. O, siya ay isang domestic helper. Kasi, babae. Nakulong. Ay paano naman si Engineer Jan Aquino? Nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Engineer yun. Maganda ang posisyon, maganda ang profession. Ma'am, saan ka? Uwi ka na?
Ha? Kalahi ka? Sige ma'am. Bye-bye. Pero mas masarap dito, ulang antok. Ulang antok dito pag ako magtok. No? Nakulong! At tinatulan ng kamatayan. Si engineer, ang kanya naging karanasan, nung mapatay niya, ang leader ng isang grupo. Bakit? Pinagtutulungan siya na saktan. Ano ginawa niya? Lumaban. Hanggang sa mapatay yung leader ng isang grupo. Kaya nakulong siya at tinatulan ng kamatayan. Ganon din, si Sara Balabagan, ipinagtanggol lamang ang sarili. Nung inatimpo siya na rin pinorgasain, napatay niya rin ang kanyang amo, nakulong at tinatulan ng kamatayan. Pero pareho sila, dalawa, ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Sino tumulong kaya nun? Wala pang bala kayong mag-abroad nun. Kung dito bago ako, sa kabila, wala pa tong pidos. Mga pidos yan, wala pa itong pating Bangko de Oro, wala pa ito nun. Nasa 20 years in service na po ako. Walang ibang tumulong doon. Magkasama kami ng dating boss ko, isang ambasador ng United Arab Emirates. Nagiging NLRC chairman, naging congressman. No? Year 2013. So, kailan namatay siya, hindi, no? Namatay sa year 2013, so nawala din ako noon sa kanya. So, ngayon, nandito ako. Natulungan na iligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Walang ibang tumulong kung yung dating boss ko noon. Kung nagawa namin noon, namatay man siya, patuloy pa rin na ginagawa namin ngayon ang pagtulong. Kaya ako nandito. Hindi may iwasan na pagdating mo sa labas sa bansa, ang ini-expect mo ngayon, 100% okay ka na. Pero after mo magpidos, dahil narinig mo sa akin, kung 100% na ang excitement mo kanina, malamang baka maubos na yung 100%. Bakit? Tuwing salita ko dito, may narinig ka sa akin, nagbabawas po yan ng 20%. Magtatanong lang ako, Negative pa. lahat ba? Naging negative pa, no? Negative pa. Ngayon, magtatanong lang ako, batas ang pag-usapan natin ngayon. Ang tanong, gusto ko lang magtanong, aalis kayo dahil sa ano? Pera. Lakasan nyo nga. Aalis kayo dahil sa? Pera. Okay. Para makatulong sa pamilya. Kaya ang pamilya kailangan ng pera. O, ulitin ko. Aalis kayo dahil sa? Pera. Dahil mga mukha kayong masisipag, hindi pera. Grabe, puro ng pera. Masisipag. So ngayon, sino gusto mo na Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas ng kamay. Seryoso na tayo dito. Thank you. Sino gusto mong ng Pilipinas na may dalang pera sa pamilya? Taas yung mga kamay. Okay. Okay, ngayon. Pero, ang tanong ko, lahat ba kayo ay sure na makaalis? Yes. Ang tanong, lahat ba yung nakapag-sign na ng kontrata? Yes. Okay, sinong hindi pa? Ayon sa batas, ang isang OFW, bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba, ha? Sign ng kontrata? Bakit kami? Wala pa. May ibig sabihin, kung 100% ang excitement mo kanina, bawas ng 20%. Ang natira is, 80%. Sir, tinatakot mo ba kami? Hindi po. Nasa batas kasi yun. Nasa batas yun. At dapat, bakit ka mag-sign ng kontrata? Yun ang nasa batas eh. At dapat, after magpidos, dapat ikaw ay makaalis na. Araw na lang ang bilang. Makaalis na. Bakit? Mula nag-apply at nabisahan ng isang OFW, dapat 6 months, 2 months, 60 days, hanggang 90 days, 60 to 90 days prior, dapat wala nang OFW sa Pilipinas. 2 buwan hanggang 3 buwan mula nag-apply ka at nabisahan, dapat wala ka na sa Pilipinas. Malinaw? Sabi ng iba, bakit ako? 10 months na nandito pa rin. May ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 60%. At dapat, kailangan ka makaalis. Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, nakapag-pidos, ang iba niya nakapagbayad ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, tahimik lang. Ha? 1 month salary? Bakit kami? Sobrang laki. May ibig sabihin, another 20% ang nababawas doon sa excitement mo ngayon. Ang natira is 40%. Tama? At dapat, pag nagbayad ka sa ang lugar, sa Jollibee, Chowking, McDo, Max, motel o restaurant, dapat sa loob ng agency. No? Sabi ng iba dyan, bakit kami sa loob ng Jollibee?
Sabi namin isa, at least pinakain tayo. Okay, dapat sa loob ng agency. At dapat mayroong resibo. Sabi, 20% na natira, dalawa nang nangyari sa akin uli. Sa labas ako, kinuha ng pera, wala pang resibo. Ay di ubos na yung excitement mo. 40% ang ibibawas ko ngayon. Kamusta? Sir, bakit nabanggit mo yan? Yan ay naayon sa batas ng Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal na kapatay na kulong nakapiyansa sa batas na yan, no bail. Malinaw? Sabi na iba, paano pala tayo nito? Ang tanong, magtatanong lang, isigaw nyo ng pinakamalakas. Ang tanong, tuloy hindi? Tuloy! May na, tuloy hindi? Tuloy! Sapa! Tuloy! Tuloy. Pero may nakita ako dyan, siniko yung katabi. Ha? Tuloy ka pa ba? Tuloy. Ang tunay na mga bayani ay matatapang. Dapat lahat ay palaban. Tama? Oh. Sir, tuloy. Okay. Bakit? Lahat ng problema may solusyon naman eh. Kung nangyari sa'yo, ngayon, nagpidos ka, sa labas may nangyari sa'yo. Ang tanong, alam ba ng agency? Dapat may nangyari sa'yo sa labas, marami kasing gumagamit ng pangalan ng agency. No? Para kumita lang. Para sa paniniwalaan ng mga aplikante. Dapat alam ng agency yan sa loob. Bakit? Pag hindi na alam ng agency yan, at nakulong yung suspect sa labas, madadamay ang agency. Kaya dapat i-inform ang agency. Bakit? Pwede siya makusuhan ng tinatawag na accessories of the crime. No? Kung makulong ang suspect habang buhay, ganoon din. Yung kausap po sa loob ng agency. Maawa po kasi yung agency, lahat ng pangyayari sa labas na walang kinalaman ng agency, tapos sila pala ang nagpa-apply sa agency, pagkatapos wala naman alam ng agency, kinukuha ang kinapira, dapat alam ng agency. Malinaw? Pagdating sa labas naman sa may problema man, maraming pagbabago. Dapat alam din po ng agency. Anong dapat namin gawin, Mr. Sam, pag may problema sa labas naman sa? Anong mga pagbabago doon? Yung tuwang-tuwa ka ngayon, akala mo ito ng posisyon mo, pati pamilya mo umaasa na wow, ang laki pala ng sahod ng anak ko. Diba? Tuwang-tuwa. Pagdating doon, inabot na ng isang buwan, wala pa palang sahod-sahod. Tama? Hindi pa sumasahod. At ang mahirap, walang, o may overtime, hindi bayad. At sobra sa trabaho. No? Tapos, pahirapan pa sa pagkain. Ito pa, itong posisyon, pag dating doon, nag-iba na. No? Nurse, nagiging caregiver. Nurse, nagiging domestic helper. No? Cleaner, hinire ng cleaner, ang sabi, kanina sir, hindi naman cleaner. Mga ano daw kami doon, household worker. Ba't napatawag sir, nadali ako. 27,000. Tapos, another 15,000. Ingat. Ang iba, pumunta na daw kay Tulfo. Ganito. May problema man. I-inform ang inyong agency, kausapin ng maayos. Bahala ang agency maglutas ng problema. Kaya minsan, tinawagan mo ng agency sa Pilipinas, hindi rin makontak. Pahirapan, no? Anong gagawin nyo? May advice ako. May number ako na ibibigay sa inyo. Pwede kayong tumawag doon at humingi ng tulong. At ang gandahan, hindi siya katulad ng iba na pag humingi ka ng tulong, ipapasa ka kung saan-saan. No? Hanggang sa dumating ang punto na nakarating na sa isang abogado. Hindi, wala pa nga sa korte. Abogado na ang mahawak. Masaya ka ba? Ay sa abogado, tuwing appearance, may bayad. Tumawag ka lang, papuntahin mo lang, may bayad. Panggasolina. No? Pero sa number na ibibigay ko sa inyo, wala kang dapat iisipin. Bakit? Libre po ang serbisyo. Ayos ba? Siya ang makipag-usap doon sa inyong agency, diplomasya, kausapin ng maayos, ang purpose lang, mapabilis ang pag-solve ng problema. Hindi ko na banggitin kung anong mga problema sa labas ng bansa. Halo-halo po mga problema nyo. Halo-halo po mga problema, ipapakita ko sa inyo mamaya. Dapat i-inform ang agency. Sino?
hindi makontak sa number na ibigay ko siya. Ang makakausap niyo. Gusto niyo malaman? Walang iba. Kung hindi, ako. At least nakita niyo na yung personal. Mr. Sam, gaano ka totoong sinasabi mo? Tulad ng sinabi ko kanina, wala ko pang balak mag-upload sir. Nasa servisyo na ako. Kaya lahat na may problema nun, hindi lang sa Pilipinas, hanggang pagdating sa labas ng bansa, naka-live yan sa radio. Pag narinig mo sa istro, pag sinabi mo na sa sarang Makati, ito si Babater, 141, ang nagulat, sa bilang may tulong na 50,000 watts, DWIC! Ako po yun. Pag narinig nyo, 2017, lumaylo lang ako. Pag sinabi nyo, sa Manila, ito ang RS News, sa may Carabosa, ang naglilingkod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Ma'am, maganda ba ang boses ko? Maganda ba ang boses ko? Thank you, ma'am. Kasi ang sagot dito kahapon ay pero mayroon akong tagapagtanggol. Alam niyo kung sino? Kung sino ang pinakamaganda sa loob ng Pilos, siya pa ang tagapagtanggol ko. Biglang sumagot. Eh bakit? Wala naman yan sa mukha. Nung tinanong ko bang sa ano yan, ang sagot sa akin, Sir, sa performance. Wala sa mukha. Ma'am, sa performance. Tama? Paano malaman? Ma'am, kung sa performance, sa buhok. Ayan ba, sir? Hindi sa tato yan, sa buhok. Grabe. Grabe, oh. Grabe, oh. Okay! Yan! Grabe talaga. May speaker pa tayo? Wala. Okay. Patapos na ako. Okay. Ma'am, karating mo lang, ma'am. Wala. Nalilipad na kami. Okay! Yan! Sus, nako. Mabuti, dumating si ma'am. No? Palipad na. Okay, gumagalaw tayo nga ko eh. Okay, so ako po. Sa isang dyaryo ako si Gagapay natin, sa isang dyaryo ako si Latigo ng Bayan. No? Kaya, ano man ang mangyari, narinig niyo sa dyaryo, Latigo ng Bayan. Okay, ngayon, lumaylo lahat ako doon. May YouTube channel ko, ang tinatawag na Kaagapay ECTV. No? Mayroon ba kayong data? Buksan nyo yung data nyo. Data. I-search nyo. Kaagapay. Lahat dapat makita nyo kung totoo. Baka sabihin nyo, yabang maman, sinungaling yun. Di ba? Kaagapay, space, ACTV. Kaagapay, space, ACTV. Sierra Charlie Tango, Victory. Yan. Pag nakita nyo, nakasalahin kulay itim, nakasombrero kulay itim, na parang cowboy. No? Yan. Makikita nyo dyan. Kita nyo? Ulitin ko, Kaagapay, space, tapos ACTV, Sierra Charlie Tango Victory, ha? Okay. Yan. Nakita nyo? Ilan? Taas yung mga kamay kung nakita nyo na lahat. Lahat nakita ba? Yan. Sa mga walang data, sige, isulat nyo lang. Pag uwi ng bahay, sa kanya i-search. Okay, pag nakita nyo ngayon, wala kayong ibang gagawin kundi i-subscribe nyo. Subscribe! Bakit?